mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alaala ng pag-ibig ko. Paalam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi! Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga masugid naming tagapakinig. Nandito naman kami ulit para magbigay aliw sa inyo. At nagpapasalamat kami sa lagi ninyong pagsubaybay at pagtangkilik sa lahat ng mga dramang ginagawa namin dito sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions na inyong mapapakinggan sa iba't ibang istasyon ng Bombo Radio. Ang #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Sa pagkakataong ito, aming idulog sa inyo ang karugtong ng kwento sa rekwerdo ni Marina. At ganito ang mga sumunod na kaganapan. Gone somewhere. I have loved you more than I could. Maganda naman ang pakiramdam ko kanina, inay. Pero nung dumating tayo, bigla akong nanghina. Nahihirapan ka siguro sa paglilihim mo. Oh, kaya mo pa ba? Kakayanin ko, inay. Mahigit 1 buwan na lang. Sayang kung titigil ako. Kahit ibang tingin ng mga kaklase ko dahil buntis ako. Mag-asawa na kayo ni Pong. Ay, si Bong pala. Susunod daw siyang uuwi. Natatakot akong umangkas sa motor niya. Dahil
Baka may mangyaring masama sa pinagbubuntis ko, inay. At naniwala ka naman. Magaling ka pero tanga ka. Nanding, hindi sana ganyan ang pananalita mo sa manugang mo. Isa ka pa rin. Katignan mo. Lasing na naman na dumating ang anak mo. Huwag ka sanang magsalita ng ganyan. Pinapakinggan ka ng manugang mo. Ha? Kung hindi ka nahihiya sa anak mo, irespeto mo naman sana ang manugang natin. Isipin mo na lang ang sitwasyon niya. Ah, kahit ako ang pinapahiya mo? Ako po ang nagmamakaawa sa inyo, inay. Huwag sana kayong mag-away ni inay. Hayaan niyo po. Kakausapin ko si Bong. Hindi ko alam kung magbabago pa yung lokong yon. Naiintindihan ko, inay. Kahit ang mga magulang ko, may mga hindi rin sila pagkakaintindihan kung minsan. Ano ba yan? Nagpapalitan si inay at si Natasha na tumatawag sa akin. Pinagtutulungan nila yata ako. Ay, malas talaga. Kung bakit kasi hindi ako nakapagpigil. Yan. Napilitan tuloy akong pakasalan si Natasha. Dahil buntis siya. Mabuti at sa bahay namin kami nakatira. Hindi sa kanila. Dahil kung sa kanila, hindi ko magagawa yung gusto kong gawin. Mapapagod din silang tumatawag sa akin. Gagawin ko ang gusto ko. Uuwi ako kung gusto ko. Ay, ang aga mong nagising, Apolon. Madilim pa ang kapaligiran. Siguro alas 3 pa ng madaling araw. Hindi na ako makatulog kaya bumangon na ako. Kung babangon ka, di babangon na rin ako. Akala ko baga na. Ang liwa-liwanag kasi ng ilaw sa sala. Pinalitan ko yung ilaw ng sala ng mas malakas. Alam mo na yung tumatanda. Humihina na ang paningin. May iba naman tayo. Kumusta na ang apo mo? Hindi pa ako nakabisita sa kanila. Pero nag-usap na sina Marina at magulang ni Natasha na ipagpapatuloy nila ang kanilang pag-aaral. Si Nanding, wala pa rin bang pakialam? Yung tamad na yon na hindi nagtatrabaho. Oh, Bog, ngayon ka lang dumating. Saan ka nang galing? At lasing ka? At ba't ganyan ang damit mo? Ano ba naman kayo, Mama? Nakikita nyo na lasing ako. Tapos tatanungin nyo pa. Tinatawagan ka ni Natasha kagabi, pero hindi ka sumasagot. Paano ka makakapasok sa paralan kung ganyan nalasing ka? Hayaan nyo na yung aral-aral na yan, inay. Saka hindi din ako makakapag-aral ng mabuti. Anak, napag-usapan natin ng mga magulang ni Natasha na mag-aaral kayo. Hindi ka ba nahihiya? Buntis ang asawa mo. Paano mo sila mabubuhay ng magiging anak ninyo? Ano ba naman kayo, inay? Sumasakit ng ulo ko sa mga sinasabi nyo. Di ba natupad naman yung gusto nyong pakasalan ko si Natasha?
gising ka na pala, Natasha. Bakit di ka natulog? Ha? Umiiyak ka na naman? Paano? Kakakasal lang natin pero ganyan ka pa rin. Hindi ka pa rin ba magbabago, Bong? Ipagpatuloy mo lang ang pagtulog mo. O ano? Anong gusto mo? Huwag kang, parang awa mo na. Huwag mong ilapit ang mukha mo. Nasusuka ako. Walang kwentang ganitong buhay. Di na lang sana ako umuwi. Bong, hindi mo ba ako naiintindihan? Buntis ako. Gusto mo bang may masamang mangyari sa anak natin? O sige, matulog ka na. Halatang boses mo nangihina ka. Hindi mo kasi binibigyang halaga ang sinasabi ko sa'yo eh. Bong, lagi kitang iniintindi. Pero kung may masamang mangyari sa pinagbubuntis ko, ibang usapan na yan. Alas 3 pa lang ng umaga nang magising kami ni Polon. Inaalala niya kayo, lalo na ni Natasha at ni Bong. Ay, yan ang problema ko, inay. Umagang dumating si Bong. Lasing na lasing. Ano? Tumigil na ba siya sa kanyang pag-aaral? Dahil ba sa nag-asawa sila ni Natasha? Sumasakit ang ulo ko, inay. Napapagod na ako. Napag-usapan namin ang mga magulang ni Natasha na kahit mag-asawa na sila ni Bong, ay ipagpapatuloy nilang kanilang pag-aaral. At si Natasha? Naghahanda na siyang pumasok sa paaralan ni Nay. Lumabas na siya sa kanilang kwarto. Lola Enriquita, nandito naman na pala kayo. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Mabuti kami ng lolo mo. Nagpapasalamat kami. At kahit matanda na kami, ay malakas pa rin kami. O ano, papasok ka na ba sa paaralan ninyo? Opo, Lola. Alas 8 ang klase namin. Kaya mo pa ba, iha? Napapansin kong parang nanghihina ka. Ay, kaya ko po. Sayang kasi kung titigil ako sa aking pag-aaral. Kung 1 buwan lang ang natitira bago magtapos ang aming semestre. Matataas pa naman ang mga grado ko. Sa susunod ulit tayo mag-usap, inay. Sabay na kami ni Natasha. Kailangan ko ring pumasok bago mag-alas 8. O sige, aalis na ako, anak. Mag-ingat po kayo, Lola. Ay, inay, ano kaya kung ihatid na lang natin si Lola? Ano kayang rason napatawag si Nanding? Hihingi kaya siya ng pera? Hello? Hindi nag-iisip na asawa? Nanding, tinawagan mo ba ako para pangaralan? Nakahanda ng pagkain mo sa lamesa. Pumasok ako sa kwarto ng anak mo. Ang sarap ng tulog niya. Anong oras na? Talaga bang hindi siya mag-aral? Lasing na siya nung dumating kaninang umaga. Wala pa rin pinagbago ang loko. May asawa na siya. Lagi kong pinagsasabihan ng anak natin. Kakausapin ko ulit siya. Pero pinapakinggang ka ba niya? Nakakayang ginagawa niya? At ikaw, Nanding, anong ginagawa mo bilang padre di pamilya? Isa ka rin? Nasa harapan ka lang makita mo, masasaktan kita. Diyan ka magaling. Ayaw sana kitang sagutin. Marami kang napapansin kay Bong.
ni hindi mo man lang tinitignan ang sarili mo. Ilang taon na si Bong. At nag-asawa na rin. Nandito ka lang. Maratnan ka lang kita sa bahay, makita mo. Sige. Kinakaya ko ang lahat. Mag-isa kong gumagawa ng paraan para sa ating pamumuhay. Hanggang ngayon, nagdudusa pa rin ako dahil sa pagkakamali ko. Kung hindi ko lang iniisip na mapapahiya ako, matagal na sana kaming naghiwalay ni Nanding. Ay, Oh, Polon. Kararating mo pa lang pero parang galit ka. Nakita ba kayo ni Ignas? sa apo mo ako nagagalit. Kalain mo, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagmamaneho kahit muntik siyang makabangga ng bata. Siguro dahil nagmamadali siya. Mabuti at naisipan niyang pumasok sa paaralan. Kung doon siya pumunta, hindi ba naikwento ni Marina na ayaw niyang mag-aral? Naku, sana'y nagbago ang isip niya. Kawawa naman ang anak natin. Kasalanan lahat nito ni Marina. Kung pinili niya lang ang naging asawa niya, ay, hindi sana siya makakapanganak ng isang barumbado ding kagaya ni Bong. Kung hindi kita pinansin, hindi mo ako mapapansin dito sa kantin. Masaya ako at pumasok ka din dito sa paaralan. Sa totoo lang, sakit ng ulo ko. Pero mas pinili kong pumasok dito dahil baka hindi ako makapagpigil. Masaktan ko si Itay. Ano ba yung pinagsasabi mo, Bong? Natasha, hindi sana ako papasok kung hindi ako inistorbo ni Itay. Ang lakas ng boses niya habang nag-uusap sila ni Inay. Sumigaw pa. At alam mo, binantaan pa niya ako. Kung ano ang problema ng mga magulang mo, huwag ka nang makialam. Oh, teka lang. Mag-order na ako ng kakainin natin. Ay, ako ang pinag-aawayan nila. At ang ayaw ko, pinakikialaman ng buhay ko. Higit sa lahat, sa relasyon nating dalawa. Kayo pala, Itay. Kanina pa ba kayo? Hindi naman. Hindi ba kayo nagsabay ni Natasha? Sinundo mo sana siya sa paaralan. Si ayaw niyang umangkas sa motor ni Bong. Pasok kayo, Tay. Sige. Mamaya ko na ipapasok ang sasakyan ko. Tumawag sa akin si Natasha. Pumasok na daw si Bong sa paaralan. Kung ganon, pumunta sa paaralan si Bong. Alam mo ba, Marina, muntik siyang makasagasa ng bata kaninang umaga dahil sa napakabilis na pagmamaneho. Naikwento sa akin ni Natasha nung tinawagan niya ako, Itay. Hindi daw sana siya papasok sa paaralan dahil panay ang salita ni Nanting. Tandaan mo tong sasabihin ko sa iyo, Darating ang panahon, yang mag-amang yan ang magpapatayan. Naku, Itay, huwag naman sana. Kanina pa andito sa bahay si Itay. Gusto niya daw kayong makausap ni Bong. Tinatawagan ko si Bong kanina, pero hindi niya ako sinasagot. Andito kami sa bahay, Inay. Gusto kasi ni Inay na dito kami maghapunan. Matagal kasi na hindi kami nakauwi dito. Sige, Natasha. Pakisabi na lang kay Lolo
na susunod na lang kami. Bibisitahin na lang namin sila Lola Enriquita. O, sige. Ay, hindi siguradong makakauwi sila kaagad, Itay. Dito na kayo maghapunan. Pero magluluto muna ako. Ay, wag na lang. Sa bahay na ako kakain. Hinihintay ako ng nanay mo. Hindi siya makakain kung wala ako nakasama niya. Ay, siya nga pala, kung bakit ako narito, kakausapin ko si Bong. Pero nandun daw siya sa bahay nila, Natasha. Tay, dito pala kayo. Gaya ng sinabi ko, pumunta ako dito para kausapin si Bong. Pero nandun daw siya kila Natasha. Mabuti at dumating ka na, Nanding. Kausapin mo muna si Itay at magluluto ako ng kakainin natin. Ay, Nanding, hindi pa nakapagluto ang asawa mo dahil narito ako na istorbo eh. Itay, Sige, palit lang muna ako ng damit. Baho-baho ko. Maliligo ako saglit at ang init-init. Lumalabas ang aking pawis. Mabuti at sinagot niyo ang tawag ko, Inay. 3:00 pa lang pero umalis na si Bong sa paaralan. Ano ba naman si Bong? Naabutan ko bago siya umalis sa paaralan. Lahat sila nakamotor. Sinasabi ko sa kanya na huwag na lang siyang magmotor pero hindi niya ako pinakinggan. Talagang hindi niya siguro may saulo ang pag-aaral, Inay. Huwag kang umiyak. Baka mapaano yung pinagbubuntis mo. Inay, gumagamit yata siya ng droga. Gaya ng isang gabi nung umuwi siya. Kahit hindi maganda ang pakiramdam ko, pinilit niya ako. Parang sayang ang mga ginagawa ko kay Bong. Ating gabi na. Ano pang ginagawa mo dito sa salas? iniintay ko si Bong. Hindi pa siya dumarating. Ito ang sinasabi ko eh. Nag-asawa nga si Bong. Pero problema pa rin. Please, wag mo na akong pagsabihan. Hindi ko nakakalimutang pagsabihan siya. Walang ina na gustong mapahamak ang kanyang anak. Ano ang ibig mong sabihin? Please, ayaw kong mag-away tayo. Mauna ka na sa kwarto. Kung hindi ka pa kumain, may nakahanda sa lamesa. Bakit kasi hindi mo ako tinawagan para pauwiin? Wala na akong ganang kumain. Oh, ba't lumabas ka sa kwarto niyo ni Bong, Natasha? Natulog ka na sana. Masama sa iyong magpuyat. Nag-aalala nga ako dahil hindi pa umuwi si Bong, Inay. Tinatawagan ko pero hindi niya ako sinasagot. Ano? Bakit ayaw niyang sagutin? Wala ka bang kilalang barkada niya na pwedeng tawagan? Hindi ko rin sila matawagan, Inay. Si Trisha ang tumatawag, Inay. Sino si Tricia? Yung dating nobya ni Bong, bago kami nagkakilala. Nobyo niya ang isa sa mga barkada ni Bong ngayon. Sandali lang po sagutin ko, ha? Hello? Ha? Si Bong? Hindi! Hindi pwedeng mamamatay si Bong! Ano pa ang susunod na kaganapan sa buhay ni Marina?
Mga masugid naming tagapakinig, abangan bukas ang karugtong ng kwento sa Recuerdo ni Marina dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Isinaayos sa script ni Delfin Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog naman sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The times change to turn dreams falling apart, gone somewhere